of the nation. Animoy rumaragas ang ilog, ang abo at putik na idinulot ng pagsabog ng bulkang Semeru sa Indonesia. 10 beses itong pumutok. Kaya ang abong ibinuga nito umabot ng hanggang 2.5 kilometro ang taas at lagpas 13 kilometro ang distansya sa paligid. Inakyat sa pinakamataas sa alerto ang sitwasyon sa paligid ng Semeru. Natabunan ng abo at putik ang mga bahay na nadaanan ng mud flow. Mahigit 1,000 tao ang inilikas, kabilang ang mahigit 100 na nag-hike sa Semeru na pinakamataas sa bundok sa Java Island. 3 residente naman ang nagtamo ng paso. May arrest warrant at whole departure order na ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang kinasuhan kaugnay sa palyadong flood control project sa Oriental Mindoro. Inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH na kasuhan ng Ombudsman Sinaco at dating House Speaker Martin Romualdez. May report si Salima Refran. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Sa bibig na ni Pangulong Bongbong Marcos nang galing, may arrest warrant na kina dating Congressman Zaldico at iba pang dating opisyal ng DPWH Mimaropa at Sunwest Incorporated, kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Ko. Para yan sa kasong malversation of public funds at 2 counts ng graft na inihain ng Ombudsman noong Martes dahil sa substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas din ng whole departure orders ang 5th, 6th at 7th Division ng Sandigan Bayan. Ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Noong Hulyo pa nasa labas ng bansa si Ko at sa impormasyong nakalap ng DILG, a few days ago nasa Japan siya. Japan? But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. Dahil may arrest warrant na laban kay Ko, mag-a-apply na ang gobyerno ng red notice sa Interpol. May nakapwesto ng tracker teams ang PNP para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. Pero batid nilang hindi madali ang pagpapauwi, kanselahin man ang kanyang Philippine passport. On raw intelligence, it seems that he has a Portuguese passport. If he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Posibleng mandagdagan pa ang asunto laban kay Ko. Ngayong inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na ihabla si Ko ng plunder, graft at direct bribery. Pinakakasuhan din nila si late 1st District Representative Martin Romualdez. Siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Kabilang sa mga isinumite ang di bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontratang napunta sa Sunwest Incorporated at Hightone Construction, mga kumpanyang konektado kay Ko at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Gayon din ang mga testimonya sa Senado, pati na ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa. Hindi kasama sa isinumite ang mga inilabas ni Ko sa kanyang videos. Yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Sinisika pa namin kuna ng pahayag si Ko. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, haharap sa investigasyon ng Ombudsman ang dating speaker na malinis ang konsensya.
I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ila-livestream na simula sa susunod na linggo ang pagdinig ng ICI. Maugong pa rin ang panawagan para may mapanagot sa mga proyektong kinurakot ang mga negosyante nga. Sinisingil na ang gobyerno ng resulta. May report si Sandra Aguinaldo. Sa White Ribbon Walk Against Corruption ng Tindig Pilipinas Coalition, ipinarating nila ang hinaing na dapat may mapanagot sa mga nawalang buhay dahil sa bahang idinulot ng mga guni-guning flood control project. Sa Menjola naman, nagprotesta ang grupo ng mga kabataan. Lahat ng sangkot! Ngayong may arrest warrant na kina dating Congressman Zaldico at iba pa, sabi ng koalisyon, Sana hindi ito maging dahilan para mag-let go ng konti ang mga tao because the fight is not through until we see some people going to jail. We have to make sure that these people stays in jail. Positibong hakbang na i-aresto si Zaldico pero alalahanin din po natin na huwag siyang patahimikin. Bagamat may mga dubious content dito sa testimonya niya, sana bigyan siya ng due process para mailabas din niya yung ebidensya na inaalam niya. Gaya ng maraming Pilipino, tanong din ng mga negosyante kung kailan may mapapanagot sa katiwalian. Let the law take its course, but they have to keep in mind that the public are looking at the results. There must be some finality. Bukod sa pagpapanagot sa mga opisyal at mga individual na may kinalaman sa katiwalian, mahalaga raw na magkaroon ng reforma. Because the system really incentivizes politicians to steal, you might say steal from the government in order to keep themselves in power. This is a great opportunity because of the public outrage to keep the pressure on our legislators to pass the long-delayed and much-needed reforms. People will be held to account, no matter who they are, no matter how close they are. If the evidence leads to them, they will be held to account. Isa rin sa panawagan ng mga nagpoprotesta kontra katiwalian ang transparency sa mga pagdinig. Tugon dyan ng Independent Commission for Infrastructure, masusubaybayan na ng taong bayan ng kanilang mga pagdinig via live streaming simula sa susunod na linggo. The hearings and proceedings of the ICI shall be live streamed, except in cases where there is a need to hold an executive session. Magkakaroon ng executive session kung nakasalalay sa national interest at security at kung labis na makakalkal ang personal na impormasyon ng resource person. Pagdidiin ng ICI, tinimbang nila ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan at ang karapatan sa privacy ng mga individual. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang security guard na hulikam ang pang-hold up sa pinapasukang bangko sa Iba, Zambales. Naka-duty ang gwardya noon nang magdeklara ng hold up at nanutok pa ng baril sa isang empleyado. Nag-utos pa siya na dalhin siya sa vault. Mahigit 670,000 pesos na cash ang nilimas ng suspect. Tinakas na rin ang ginamit niyang tricycle. Nahuli siya kalaunan sa isang bar matapos siyang i-report ng waiter dahil sa paglalabas umano ng baril. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Sa Imus, Cavite, 3 miyembro umano ng termite gang ang nahuli sa hinukay nilang tunnel na konektado sa 2 bangko.
Na-recover ng pulisya sa loob ng tunnel ang ilang ginamit ng grupo gaya ng hydraulic jack. Ayon sa isa sa tatlong naaresto, nautusan lang daw silang pumasok sa tunnel. Tinutugis pa ang iba pa nilang kasamahan. Cassandra Leong na iniuugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga at may arrest warrant para sa qualified human trafficking tinutugis. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Justice Department, napag-alamang at large si Ong na nasa custody ng Kamara noong 19th Congress pero pinakawalan din na mag-adjourn ang Kongreso. Wala pa raw kasing kaso noon si Ong. Alice Guo, umapilang manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Iniutos ng korte na ilipat si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos sentensyahang makulong ng habang buhay dahil sa kasong qualified human trafficking. Sa November 26, diringgin ang kanyang mosyon. Desisyon ng International Criminal Court para sa apela ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa hiling na interim release ilalabas sa November 28. Naunang ibinasura ng ICC Pretrial Chamber 1 ang hiling na interim release ni Duterte para matiyak ang pagdalo niya sa paglilitis. Pangingisda, dolphin watching at pagpunta sa White Sandbar sa Bay City, Negros Oriental pwede na ulit matapos mahinto kasunod ng pagtagas ng wastewater mula sa isang distillery. Pero idinaraing pa rin ng mga residente ang matumal na huli at mahinang turismo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paghupa ng baha sa Cebu City dahil sa Bagyong Tino, siyang pagtaas naman ng mga tinamaan ng leptospirosis at dengue. Ayon sa Integrated Provincial Health Office ng Cebu, 7 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa sakit. Nasa 117 ng suspected cases na isa sa ilalim sa confirmatory test. Nagtatag na ng task force ng Cebu Provincial Government para bantayan ang pagtaas ng kaso. Patuloy ang pamamahagi ng prophylaxis sa mga lumusong sa baha noong Bagyong Tino. Mahigpit na paalala ng mga doktor, pwedeng maagapan ng leptospirosis, kaya huwag itong baliwalain. Isang batang babae naman ang nasawi sa Cebu City dahil sa dengue. Isa pang dalagita na kabarangay ng bata ang nakakonfine sa ospital. Nagsasagawa na ng misting operation sa lahat ng kanilang sitio. Hinimok din nila ang mga residente na maglinis. Nagsagawa rin ng misting operation sa 3 lugar sa Talisay City at namigay roon ng mahigit 100 at 50,000 doxycycline sa humigit kumulang 60,000 residente. Weekend is road trip worthy. At kung wala pa kayong itinerary, pwedeng puntahan ang Pangasinan, kung saan ang tanawin hindi lang ang destination, kundi ang mismong journey. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. Ika nga sa kasabihan, ang paglalakbay ay kasing halaga ng paroroonan. Totoong-totoo yan para sa isang kalsada sa Pangasinan. Hindi lang kasi ang destinasyon ng may scenic view. Dahil sa daan pa lang, busog na ang mata sa nakapalibot na mga burol. Yan ang Daang Katutubo na nag-uugnay sa mga bayan ng Aguilar at mga Tarem. Daang Katutubo dahil ang mahigit 24 na kilometrong kalsada, pinagturugtong ang mga lupain ng mga katutubong Kankanaey, Bago at Ibaloy. Sa pinakamataas sa punto ng daan, mga 600 meters above sea level. Ramdam ang simoy ng hangin at tanaw ang nakalululang ganda ng paligid. Para sa mga nakadaan na rito, hindi lang daw kalsada ang Daang Katutubo, kung hindi, isang paanyaya para huminto sandali, huminga at pahalagahan ang bawat tanawin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oh my God! Sa huling araw ng Dubai Air Show sa UAE, nakuna ng isang manonood ang pagbulusok at tuluyang pagbagsak ng isang Indian fighter jet. Nagliyab at nabalot ng makapal na usok ang pinagbagsakan ng jet. Patay ang piloto ayon sa Indian Air Force. Bubuo na ng investigating team para sa sanhi ng pagbagsak. Si Fatima Bosch ng Mexico ang bagong Miss Universe. Pero nabahira ng kontrobersiya ang kompetisyon. Ang isang nagbitaw na judge, inakusahan ng pagkapanalo ni Bosch na peke at luto. Yan ang entertainment spotlight ni Bea Pinlac. Miss Universe is Mexico!
Fatima Bosch ng Mexico kinoronahang 74th Miss Universe. Bago ang coronation, naging kontrobersyal si Miss Mexico nang makasagutan si Miss Universe Thailand National Director Nawat Itzaragrisil dahil sa di raw pagdalo sa sponsor shoot. Pinutol din daw ng opisyal ang pagpapaliwanag niya at tinawag pa raw na dumbhead. Security. Nag-walk out noon si Miss Mexico na sinundan ng ilang kandidata pati si Miss Universe 2024 Victoria Thilvig ng Denmark. I just try to be kind. I'm trying to give my best. And he just said to me and shut up and a lot of different things. And I think that the world needs to see this because we are empowered women and this is a platform for our voice. And no one can shut our voice and no one will do that to me. Nagsorry si Nawat kay Miss Mexico at iba pang kandidata sa aniyay misunderstanding sa pageant. Iginiit din niyang damage at hindi dumbhead ang sinabi niya kay Bosch. Sabi naman ng Miss Universe organization, prioridad nila ang respect, safety and integrity ng lahat ng participants, staff at stakeholders. Third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. First runner-up si Miss Thailand at nasa top 5 din si Miss Venezuela at si Miss Cote d'Ivoire. Pero ang resulta ng kompetisyon, luto or rigged ayon sa Lebanese-French musician na si Omar Harfouch na nag-resign bilang judge 2 araw bago ang coronation. Handa raw niyang kasuhan ng Miss Universe organization. Aniya, may binuo na raw na jury at pumili ng top 30 bago pa dumating ang official jury ng pageant. Dagdag niya, magkasosyo raw sa negosyo ang may-ari ng Miss Universe na si Raul Rocha at tatay ni Bosch. At kinausap siya ni Rocha at anak nito para ipanalo si Miss Mexico. Ilan sa mga paratang na yan ay binanggit ni Harfouch sa araw ng kanyang pagbibitiw. Wala pang bagong pahayag ang Miss Universe organization tungkol sa mga alegasyon. Bagamat sa isang pahayag matapos magbitiw ni Harfouch, iginiit itong walang binuong patagong jury. Walang ibang inauthorize na sumala ng finalists at sinusunod nila ang mga protocol ng organisasyon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 34 days na lang, Pasko na. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.